Good morning. So this is the aerial footage of the property na pinuntahan natin ngayon. So kung mapapansin niyo, ito yung property na sa unahan niyan ng sagingan. May makikita tayo ng isang napakalawak na farm na punong-puno ng niyog. So ito na nga yung ating tinignan na property ngayong umagang ito. So kung mapapansin natin, may bakanting portion pero included yan dun sa property. Ang property nga pala ay matatagpuan sa bayan ng Lopez, Quezon, na humigit kumulang nasa 1.6 hectares. Ito po ay malapit lamang sa town proper. Halos 7 minuto nandito na tayo sa kalsada. Then 4 na minuto ang lakad papunta dito sa property. So itong property ito ay punong-puno ng niyog na napakagandang investment sa mga oras na to. Lalo na at na ito po ay lahat ay namumunga. So pagkatapos ng kahoy na ito, napapansin natin, included pa din po itong mga portion ng saging dito. Pero ito po ay may mga tanim na din na maliliit na niyog na natamnan na natin. So ito po iswak sa mga baguhan na gustong mag-invest ng property dito sa Pilipinas. Ang kagandahan ng niyog, ito ay tuloy-tuloy ang income at kahit umulan bumagyo, magkameron man ng pandemic o magkameron man ng sakit o pandemya, ay tuloy-tuloy pa din ang income nito. Sa lahat ng mga gusto na tingnan o puntahan itong property, open po kami. Tumawag lang po sa aming Viber, WhatsApp para sa ganun ay matulungan namin kayong tingnan ang napakagandang property ito. So itong portion na to, hindi siya included. Pinakita lang natin yung daan papunta dun sa kalsada. So dito po sa taas, so yan na po yung kabuuan ng 1.6 hectares na matatagpuan sa bayan ng Lopez. First class municipality, soon to be city. Thank you so much. Okay, so andito tayo ngayon sa bayan ng Lopez. Going tayo dun sa property na titingnan natin. So ito yung government hospital dito sa bayan ng Lopez. Yan. So mayroon po ditong government hospital kaya walang problema yung mga nagkakasakit. Halos ay libre po yung kanilang gastos. So ito naman po yung high school. Yan. Dito po tayo sa bayan ng Lopez. Ito po yung kalsada ng Maharlika Highway papuntang Bicol. Ang mga hospital po dito ay dalawa, isang government at saka isang private hospital na malalaki. Ito po yung isang private hospital. Sa mga hotel naman po ay mayroon din ditong hotel. Ito yan. Yan yung tinatawag nating Osman Lodge. Yan. So kung kayo po ay manggagaling sa Manila, tabing Maharlika Highway lang po yan. So ibig sabihin, madaling puntahan at kilalang kilala dito sa bayan ng Lopez. Okay, so ito naman yung ginagawang magiging kalsada na hindi pa tapos. So dito naman sa may part dito, gagawin yung expressway. So mayroon na ditong expressway dito sa bayan ng Lopez.
So nandito na din ang engineering team ng ng San Miguel Corporation na maglalagay ng expressway. So doon nandito lang din po yun. So ito yung tinatawag nating Maharlika Highway. Tapos ay dito sa may side dito magkakamayan ng expressway papuntang Bicol. So nag-uumpisa na din sila magsukat. Kaya maganda, mas mabilis na dito sa bayan ng Lopez after siguro mga 5 years. So ngayon ang presyo ng gasolina dito ay papakita ko sa inyo kung magkano na. Yan. Price update natin ng gasolina 87. Tama? 87.60. Yan. So mataas ang presyo ng gasolina gawa ng digmaan sa ibang bansa. So ito naman yung going to Alabat Island. So ito yung kalsada dun sa magdudugtong na isla ng bayan ng Alabat, Quezon at saka Perez. Right of way po nito ay nandito. May binili na po kaming right of way nitong property ito. So simula po dun sa town proper kanina ay 7 minutes nandito ka na sa property. Kaya halos ito pong property ito ay hindi po talagang linang na linang ubukid. Okay, so nandito po yung right of way niya. Madumi, ano na lang yan, binili namin yon 3 meters. Ayusin lang natin ito. Nandito po yung right of way niya. Mapunta doon. Then hindi mo na tayo makakadaan doon dahil nga hindi pa natin napapaganda yung right of way. Kaya dito muna tayo. Pero yung dadaanan natin ngayon, ito lang yung hindi included doon sa right of way. Daan muna ng tao. Okay. So ayan. Ito po yung daan ng tao. So ang property po natin, kung nakikita po ninyo yun, nandun lang. Sa una-unahan nun. Simula dito ay 5 minutes. Wala pa siguro. Talagyan na natin 5 minutes. Yan. Ito yung daan. Hindi po ito yung right of way ha. Ito yung daan lang ng tao. Ang right of way natin ay yan. Yung makikita ninyo yan. Yan, papunta dyan. So nga, papagayon. So yan, papunta doon. Ang kagandahan nitong property ito po ay clean title. Nakatransfer na po dun sa may-ari mismo. Yung dun sa mismo nagbebenta. Kaya napakaganda. Tayo din po ang nag-transfer nito sa kanya. Tayo po yung nag-asikaso. So ito po, itong madamong itong part. Ito po yung right of way niyan. Yung right of way po niyan, kasama po yan. So ito po, itong ito, punong ito, pataas po yan papunta doon. Papunta doon. Yun ang right of way. Yan. So ito pina-relocate na namin. Kaya alam ko yung right of way. Yan. Ito pong nadadaanan natin ito kasama na ito sa right of way. Hanggang dyan po yan sa may puno yan na mahugan. Yan. Ito pong nadadaanan natin right of way na po ito. Na aming binili. Yan. Yung puno ng saging na yan. Dala po yan.
Okay, so ito na po yung property natin. Lingon yan dito ay. So ito po ay inabot ng 4 minutes ang punta natin. Yan. So ito na po yung property. Yan. So ito po, kasama na po itong nyug na to. So 4 na minuto simula dun sa kalsada sa Barangay Road. So ito na yung property. Yan. Napakaganda niya yung property niyan. Kasama na po ito. Itong portion na ito na walang tanim. Pero dun sa loob napakadaming tanim niyan. Okay, so andito na po tayo. Oh, kita naman po ninyo. Napakadaming bunga. Yan, yung nyug. Napakadaming bunga. Oh. So ito na po yung property na binibenta natin. Yan. So napakaganda nito. Kung gusto po ninyo mag-invest. Kasi ito mababa pa yung mga puno ng nyug. Napakatagal pang panahon nito bago putulin. Ito ay habang tumatagal ay padami yung bunga. Dahil habang gumugulang ang niyog ay dumadami ang bunga. Yan. Napakaganda ng ambience dito. Okay. Yan po yung puno ng nyug. Yan po ang bunga. Ini kupra ata. Yan, ang dami po. Dami bunga, nakopra na. Sino ka? Okay, so ito yung property. Napakaganda nitong property ito sa mga mag-i-invest ng property. Napakalamig dito sa area. Gawa ng ang daming puno na niyog. Yan. Malapit lang sa town proper. 7 minutes. Tapos ay 4 na minutong lakad. May right of way naman po. Kung gusto niyo pakalsadahan, may right of way naman. Pwede naman ho. Diretso na dito yung sasakyan po ninyo. Yan. Napakaganda nito. Property ito. Yan. So yan po yung mga nyug. Lahat po ng nyug na nakita nyo kasama po yan doon sa lote. Okay, so ito na po yung property natin. Clean title po ito. So pwede itong tamnan ng mga ibang klase ng mga halaman. Yung may portion kasi doon na wala siyang tanim. Pero halos ay itong property, kitang-kita naman ninyo, puno siya ng niyog. Yan. Dito lang po yan sa bayan ng Lopez. Okay. Hindi na lang po maasikaso kasi ang owner po nito ay nasa ibang bansa. Yan. Hanggang dyan po yan. Dito po kasi ay may source din ng tubig. Yan. Okay, so ito po yung gilid ng property. Dito po ay may bukal sa portion na ito. Kung makikita ninyo, matubig dyan. Yan, may agos pa din siya ng tubig. Nandun. May bukal po kasi dito sa part na to. Ano yun po, makikita ninyo umaagos.
Yan. Oh, makikita po ninyo. May bukal po kasi dito. Kaya ganyan oh. Ang agos ng tubig. Hindi man siya kalakasan. Pero tuloy-tuloy. Yan. So may pinanggagalingan po niyan. Yan, may mga gabi. Ayan po oh. Kaya nasa gilid ka ng bukal ng tubig. Dito pumasok ito sa lote ano? Itong part na to. Okay. So pumasok po ito dun sa lote. Okay, saan nga mga boundary? Boundary? Saan ang boundary? Yan, ito yung boundary. Ito yung kabila po yan. Hindi na yan kasama dun sa binibenta. Tapos ito po ay may mga puno ng mangga. Mga mangga po yan. Tapos may din po itong mga lansones at rambutan. Nasaan yung lansones? Nandun pa ano? Okay, so mangga po yan. No? Okay, so ito. Kasama pa ito yung kawayan na yan ano. Yan. Ito na po yun. So may ito po kainito. Yan. So may mga mangga, may kainito. May mga lansones dito. Yan, ito na po yung property. So ito po ay 1.6 hectares. Yan, may mangga. May mga mangga. So ito na po yung property ng kabuuan ng property na pinagbebenta po natin. Ito po ay matatagpuan halos dito sa sakop pa ito ng poblasyon ng bayan ng Lopez. So ito po ay 1.6 hectares. 4 na minuto ang lakad simula doon sa barangay. Tapos 7 minutes ang distance papunta doon sa highway, sa bayan mismo, sa Jollibee. So napakaganda nitong property ito kung makikita natin. Ang kinakailangan lang po nito ay may magmamanage. At the same time ay maasikaso nung bibili kasi ito po ay napabayaan na. Yan, ang kagandahan po ng property na kapag binili natin, number 1 po ay talagang tumataas ang mga property, at pangalawa katulad po na nangyayari na sa atin ngayon sa mundo natin. So nataas po ang krudo, gasolina. Kapag may farm ka ng ganito, magtanim ka lamang po, mabubuhay ka na. Pwede kang mag-alaga ng manukan, pwede kang mag-alaga ng babuyan, kahit anong pwede mo natin gawin dito dahil malawak po yung property. So tayo po ay hindi makakalanghap ng mga pollution katulad sa sakyan, mga ano. Dito po kapag kayo ay nakabili dito, magiging maayos po ito sa kalusugan natin dahil preskong hangin ang malalanghap natin. Ito sa mga client po natin ng mga OFW na gusto mag-invest dito sa Pilipinas, ito po yung pagkakataon ninyo para mag-invest. Mag-message lang po kayo sa aming WhatsApp, Viber, sa cellphone number na nandiyan po sa taas. Okay, mag-email po kayo sa aming email rtroyalty1998@gmail.com. Asahan po ninyo natutugon kami sa inyong mga tanong. So 1.6 hectares matatagpuan sa bayan ng Lopez, Quezon. Ang layo lang po nito ay 6 hours travel from Manila. Here it is. Thank you so much at have a good day.